He is one of the Akbang Maisog ng Pilipinas organizers. Thank you po for coming and being with us today. Okay, so I was just informed that we have around 30 minutes to do our open forum with, of course, Attorney Vic Rodriguez and our President, Attorney Valera. So while we're doing that also, for some of you, if you want to get some food outside while we're doing the open forum, that's okay, because there's another group who's going to come in to use this space. Okay, so I think we're going to open this up to questions. And Attorney Angie is going to give us the mechanics. All right, right now we have two esteemed resource speakers. Of course, Attorney Vic Rodriguez and Attorney Arnedo Reverend Valera. We have some rules. When you pose a question, you have to tell us or indicate from what organization are you or what province are you representing. And of course, we have to be respectful to the speakers, listen attentively, and also we have to be attentive. And then I hope there will be no disruptive remarks, will not be tolerated. And then each questionnaire is limited to 2 questions. We can start now. Okay, so who has a question? There you go. Sir. Hello everyone, good afternoon, and especially po sa inyong dalawa, Attorney Vic Rodriguez and Reverend Arnedo. Thank you for this privilege na kami po ay nandito. And for everyone, good afternoon po. My name is Anthony De La Cruz. I'm a SM9 representative po, correspondent based here in the United States of America. And my first question po is for Attorney Vic Rodriguez. So, first, salamat po sir for this time, and you actually answered some of my questions earlier regarding the state of our nation back in the Philippines. Pero ang tanong ko lang po sa inyo sir, for this time, is regarding po sa ating current President administration, President Bongbong Marcos po sir. So, for you attorney, is BBM, is President Bongbong Marcos still the one that you've campaigned for in 2022? Or nag-iba na po ba siya ngayon? I know you understand. I'd rather not discuss or talk about yung personal. Yung mga magagandang mensahe, yung magagandang pangungusap at magagandang layunin na aming ibinitawan at ibinigay sa mga Pilipino noong 2021. As early as 2021, we have been going around the country kahit na meron pang, kung matatandaan ninyo, meron pa nun yung ECQ, MCQ, yung GCQ, yung iba't ibang level or classification ng quarantine. Kahit na may ECQ, MCQ, GCQ, kami umiikot at nakikipag-usap at tangan-tangan yung magagandang mensahe at ang mensaheng ang pangunahin noon ay yung unity. Pero iba naman din ang nangyayari na simula nung nanalo na. At yung magagandang vision sana ay wala na rin. Hindi na rin yun ang direksyon. Kaya nga nung I think as early as last year, ang sinabi ko na sundin lang naman niya yung mga mensaheng ating ibinigay sa sambayan ng Pilipino, hindi ka magkakamali. Anong prueba ko? Binoto ka nga eh. Nanalo ka nga eh. Ibig sabihin, tama yung mensahe mo. Ibig sabihin, tama yung direksyon mo. Ibig sabihin, tama yung pananaw mo at mga plano mo para sa Pilipino at para sa Pilipinas. Huwag ka lang lalayo doon. Ayos ka na. May 4 na taon pa, balikan niya. Balikan niya.
Hindi pa huli ang lahat, pero sayang, yung unang 2 taon. Time is the great equalizer. Pag yan lumipas na, hindi mo na kayang ibalik yan. Hindi mo na kaya ibalik yan. Yes po, sir. Thank you so much for that great answer po. And for another question po for ano naman po kay Reverend Arnaldo po. So, sir, just wanted to ask you a question po. How is it for you po that the president, as the president of SDSNY, that the former secretary of PBBM is here today speaking to us about what is happening about the administration and how the Filipinos are feeling about it po, sir? So what is the importance that Sir Attorney Vic Rodriguez is here today? Alam mo, napakahalaga itong pagdalo ni Attorney Vic Rodriguez at makiisa sa atin para sa ating selebrasyon dito sa Philippine Independence Day na magkakaroon ng finaling selebrasyon na kung saan tayo ay magbibigay ng ating tinatawag na aktibong partisipasyon para ipahayag ang ating malayang pananalita at ipahayag ang ating karapatan para magtipon ng mapayapa, no? So, yung pagdating ni Attorney Vic dito ay inspirasyon sa hakbang ng Maisog USA at saka sa SDS New York na tayo ay bahagi ng pambansang kilusan para itulak ang tunay na pagbabago sa ating bansa at itulak ang kapayapaan. Na tayo bilang naninirahan dito sa Amerika, kabalikat po tayo ng national movement sa Pilipinas. Kaya nga itong nangyayari ngayon, ito ay isang organikong kilusan na kung saan ay nag-aatikabo at umaalingaw-ngaw. Hindi lang dito sa Amerika, kundi sa iba't ibang bansa. Kaya meron itong international movement. Bakit mahalaga ito? Kasi nag-create tayo ng mga mapayapang pamamaraan ng pagpoprotesta, no? And at the same time, we exert pressures sa ating pamahalaan na tignan ang hinaing ng sambayan ng Pilipino. Kaya nga napakahalaga rito na pagpapaplano, ano ba yung mga matahimik at mapayapang kilos protesta, no? Marami po yan at mapapag-uusapan natin later on na nakikita ko ay patuloy tayo mag-iingay at para mapakinggan yung ating mga hinaing at panawagan. Hindi lamang ng sambayan ng Pilipino nasa Pilipinas, kundi sa buong mundo para sa kapayapaan, para matigil at maalis tayo sa bingit ng digmaan na ngayon, katulad ng pinapaliwanag ni Attorney Vic, ay walang kahihinatnan dahil ang ating kultura, malalim na angking kultura at relihiyon ay nakaugat sa kapayapaan at hindi sa digmaan. Kaya Attorney Vic ulit, kung alam mo lang kung gaano kalaki yung inspirasyon na idinulot mo magmula nung pag-imbita ng Hakbang Maisog USA at SDS New York, lahat po sila, kung magpuyat yan, pinipilit talaga na sana nga, pinagdadasal namin, sana makadalo, sana makalipad si Attorney Vic Rodriguez. Hindi po namin yan malilimutan at sana po ay patuloy po kayo na magsulong at magsilbing inspirasyon, hindi lang po sa Hakbang Maisog USA, kundi sa pambansang kilusan sa Pilipinas, kasi ang mahalaga ay yung pagkilos ng mga batayang sektor, professional, nurses, mga katutubo, mga maliliit na mga isda, ang ating mga magsasaka, urban poor and rural poor, para meron tayong kolektibong pagkilos para sa isang mapayapang protesta at pamamaraan upang itulak ang tunay na pagbabago sa ating bansa. Thank you po, Reverend Arnaldo. And one last question lang po, sir, if I may. Nasabi niyo po sa live stream ng ating another advocate na si Maharlika po,